Hello, ako si Ia Gozum. Nanonood kayo ngayon ng Rappler. Nandito tayo ngayon sa Luneta kung saan binaha ng libo-libong individual na nagpoprotesta laban sa korupsyon sa flood control projects. Kasama natin ngayon si Gabriela Representative Sara Elago. Sara, can you describe ano yung atmosphere ngayon dito? Ilang tao ang estima ng organizers na sumama sa September 21 protest na to? Isang palaban na araw sa lahat ng nakikinig, nanonood, nagbabasa dito sa Rappler. Masayang masaya tayo doon sa ipinakita na pakikiisa ng marami nating mga kababayan. Sa tansya ng mga organizers, umabot ng 80,000 yung kumilos. Dito pa lang yan sa Luneta. Hindi pa kasama yung kumilos sa iba't ibang mga communities nila. Nagkakaisa laban sa korupsyon. Ibig sabihin lang nito, we can expect no more actions no, even after September 21 na desidido ang tao na hindi lang dapat yan sa pagpapalit ng mga pangalan o mga liderato sa Kamara, no, pero yung pagpapalit talaga ng corrupt na sistema. At sa tingin namin sa pagpasok ng Gabriela sa Kongreso, mahalaga yung role ng mga palaban na kababaihan na sabihin na tama na ang mga political dynasties, tama na sana yung mga pork funds, tsaka yung mga sistema ng congressional insertions na usually po yan ang mga pinag-aawayan ng mga corrupt. Kaya akong decisive talaga ang administration na ito sa paglaban sa corruption. We challenge them no, to abolish all pork funds and end the system of congressional insertions. It should be a Malacanang move. No? We can't expect the Congress to do that no alone. No? Dapat talagang desidido ang taong bayan na singilin ang Malacanang. Sara, every year naman nagkakaroon ng protesta tuwing September 21 dahil ito yung araw na diniklara ang martial law noong panahon ng mas nakakatandang Marcos. Pero ano sa tingin mo yung kaiba ngayon sa mga protesta? Kasi mukhang mas malaki ito, no? At mas madaming grupo at mga unorganized individuals ay nagpunta dito sa protesta na to. Damang-dama kasi ng tao yung contrast na makita mo, ang daming nabubuhay sa luxury, yung pala mga nakaw na yaman, habang ang daming hirap na hirap sa araw-araw, di ba? Nagtitipid, nakakarampot yung pinapagkasya sa araw-araw. Ang daming mga binabaha, no? Kaya ipinapakita nito na mas marami ng mulat at hopefully hindi lang namulat, no, kundi bawal magkanya-kanya, kailangan nating magkaisa at mag-organisa talaga para magtuloy-tuloy ang ating aksyon laban sa korupsyon. Ano ba ang plano pagkatapos nitong September 21 para ma-maintain itong galit, no? Galit yung nangingibabaw na emosyon ngayon sa protesta na to. Sa Hari ng mga Kababaihan is really to organize, raise awareness now about the 2026 budget kasi we want to see immediate results also. From flood control, dapat malagay yung pondo halimbawa sa social services, public education, public healthcare, and now's the critical time to do that no, since we're in the middle of the budget deliberations. So that's one of the most urgent thing no, that we have to do for Gabriela with and alongside people who were here no, to fight corruption. Ang galit ngayon ng tao nakadirekta sa Kongreso yung mga politic contractors. Ngayon na nakapasok ang Gabriela sa Kongreso, ano ba yung mapapromise ng inyong partido para sa taong bayan na galit ngayon? Sa Gabriela, ang hiningi muna namin na promise sa taong bayan ay dapat walang iwanan sa laban na to kasi napakahirap po ng laban sa korupsyon. Kaya dapat taong bayan mismo ang kumilos, taong bayan mismo ang magsalita. Wala tayong papalagpasin, no, kahit po yung mga nasa taas, no, lalo na Malacanang kasi they're the chief executive, sila pong pangunay nag-implement ng national budget. No, kaya dapat singilin natin lahat ng dapat managot. Sarah, just a last question. Of course, it doesn't escape the irony na sinusuportahan ni President Marcos yung mga protesta ngayong September 21. Anong masasabi mo doon? Sa bahagi ng taong bayan, parang napakahirap maniwala, 'di ba, sa totoong suporta do sa mga protesta kung wala namang real changes, no, na makita tayo pagdating sa budget at saka sistema ng pamamahala dito sa ating bansa. Ayan, kaya until makita natin 'yan sa parte ng mga tao, kumbaga nandiyan pa rin yung optimism. Ganyan, pero yung hope na 'yon, it relies not on Malacanang, not on Congress, not on the Senate, but hope that there is power in the unity and solidarity of people na who are saying na enough is enough, na tama na ang korupsyon.
Thank you so much, Sarah. Pagkatapos ng protesta dito sa Luneta, magpupunta ang iba't ibang grupo sa Menjola at sa People Power Monument para samahan ng iba pa mga grupo na magpoprotesta ngayong hapon laban sa korupsyon sa flood control projects. For more news and updates, visit Rappler.com or download the Rappler Communities app. Again, I'm Ia Gozum, Rappler, Manila.